Okay, may panibago na naman akong nasin na ginawa. Nakasalang na ngayon yan. So, dito pa rin sa aking kalan. Okay, so nakasalang na yan dyan. Wala pa, hindi pa naka-on ng blower. So, i-on na muna natin. Okay, so yan ang performance niya. Ang setting niya ay nasa number. Yan. Number 3. Low flame na rin siya. Kung tataasan pa natin ang ating setting, ito. Nasa number na siya ngayon, number 4. Simula na kagad kumuloy ang ating tubig. Lakasan natin ang setting. Hindi na masyado makita pero blue flame na yung binubuga sa loob. Bumabaybay sa gilid ay kulay blue na rin. Nasa kalahati pa lang ang setting natin yan. Kung itotodo natin, dadahan-dahanin ko yung pagpapalakas. Ayan, malakas na siya. Tabingin, ayusin ko lang. Okay din ang performance ng isang nozzle na ito. Parang kulay puti yung ang ating apoy. Puti na kulay asul. Medyo lalayo ako kasi mainit. Okay rin itong bagong nozzle na nagawa ko ngayon. Bali, pangatlong nozzle na ito ng ganitong kalan ng i-reserve ko para sa chamber na ito. Ang kulay ng apoy niya parang ano lang, parang puti na hindi mo maintindihan. Puti na kulay asul. Ayan o. Masyadong puting-puti.
itotodo ko na. Ayan ang setting niya, nasa, ayan, bawasan natin, masyado malakas. So yan ang performance niya kapag nakatodo. Ang kulay ng apoy niya parang puti na di ko maintindihan, parang transparent na kulay blue ang nasa gilid. Eh malakas din bumuga ito. Yan ang kulay ng apoy niya. Tingnan natin yung bulwak. Kulo na agad yung tubig na sinalang natin. Medyo okay na rin ito. Ilalay na po na ito para sa kalan na ito. Ayaw ko masyadong mainit. Pagka nakatodo, yan ang kanyang performance. Setting niya, yan. Okay, hinaan natin ng konti-unti. Ayan, pwede na yan. Okay, so yung aking kalang ngayon ay meron ng automatic oil regulator. So yan ang pinaka-tangke ko ngayon. Maganda rin ang performance ng nozzle ko na ito. Itong mga nozzle na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa kong nozzle. Bali, pangatlong nozzle na ito para sa ganitong kalan. Yan, parang puti lang yung kanyang kulay. Okay, papatayin ko kaya ang ilaw. Okay, so yan ang performance niya. Ang kulay ng apoy niya parang parang puti na hindi ko maintindihan. Parang transparent pero kulay blue yung bumabaybay sa gilid. Yan, pagka tinotodo, yan ang nangyayari. Kulay blue rin yung bumabaybay sa mga gilid.
Okay, so medyo hihinaan natin. Lagyan natin sa number 7. Ayan, 7 yan. Kahit tinotodo natin, ganito nangyayari. Yan, tinodo ko uli. So tingnan nyo kung mangyayari kapag tinotodo. Lalayo ko. Pagka tinotodo kasi lumalakas. More on blue flame din yan. May konting orange. Okay, kulay asul yung mga bumabaybay na kapag tinotodo natin. Pag nilalagay natin sa todo talaga. Hindi na masyado makita yung loob kasi parang puti. Okay, so ilalagay lang natin sa kalahati. Pagkakalahati, ayan, banayad lang. Swabe lang yung kanyang performance. Hindi siya masyadong maingay, pero buong buo pa rin yung kanyang apoy na pinoproduce. Yang setting niya nasa number 5 pa lang. Yan ang setting niya. So okay na yung setting sa kanya pag number 5 lang, banayat na yan. Malakas na yung number 5. Okay, so bubuksan natin ulit yung ilaw. Okay, so tatanggalin natin yung nakasalang na yan. Ang setting niya na yan, wala pa sa number 5. Tatanggalin natin yung nakasalang. Okay, so papatayin ko na ito para makita ninyo yung itsura ng nozzle na ito. Ayan, wala na yan. Naka-shutdown na yung ating blower. Ipo-pull out ko na yung mga nozzle na ito. Itong nozzle na ito para nakita nyo itsura na ito. Makita nyo itsura na ito. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit.